Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Gayon din sa panahon ng Adbiyentong ito, ay inihahanda din natin ang sarili para sa pagdating sa piling natin ng dakilang manunubos, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Kaya naman, balikan natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito'y ihingin natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan mo kami na kanyang katarungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak,
Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukurin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos, tayong kanyang kinukupkop. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Ganon din naman, hindi kaloob ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, At Father. welcome po dito sa dambana ni Padre Pio.
Ang ating pong pagbasang narinig ay maikli pero napakayaman ng diwa. Ito ay pinamagatang kong ang mabuting pastol na sa tingin ko ay ang version ni San Mateo sa mabuting pastol na kung saan ito rin ay binanggit ng ebanghelistang si San Juan. Sa lumang tipan, palagi ang ikinukumpara ang bayang Israel bilang tupa na nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal at ang Diyos bilang pastol na ipinagkatiwala ang pangangalaga sa bayang Israel sa mga leader ng Israel. Kung may panahon po kayo at nagbabasa ng Biblia, ang buong chapter po, ang chapter 34 ni Propeta Ezekiel ay tungkol sa pagtalakay niya sa mabuting pastol. May isa ding magandang larawan si Papa Francisco na pasan-pasan sa kanyang likuran ang isang tupa. Gaano na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang tupa, kaya't sa kwentong narinig natin sa Ebanghelyo ay patunay na marubdob ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Marahil sa pamantayan ng tao parang hindi praktikal ang ating Ebanghelyong narinig, iniwanan ang 99 at binalikan ng isa. Sa pamantayan ng tao, pwede na niyang hindi hanapin muli ang isang nawawala dahil meron pa naman siyang 99, pero hinanap niya ito hanggang hindi natatagpuan. Higit pa riyan, sobra ang galak ng pastol dahil pagdating ng bahay ay ipinagdiwang pa niya na nasumpungan ang nawawalang tupa at siya'y naghanda pa. Dalang nawawalang tupa ay habang dumadaan siya sa kanyang kapitbahayan ay ipinagsisisigaw niyang natagpuan ang kanyang tupa at siya ay maghahanda. Tinawag pa ang kapitbahayan at inimbitahang magdiwang. Marahil ang nagastos niya ay sobra pa sa natagpuang tupa. Dahil inimbitahan ang mga kapitbahay, siyempre, iniisip ng pastol na mga magsasyaron din ito, ay baka 3 tupa ang kanyang kinatay. Pero nandoon ang kanyang tuwa at galak. Sa muli, sa pamantayan ng tao o sa praktikalidad ay magastos at hindi na lamang magdiriwang. Pero ginawa ito ng pastol. Sabi nga, God's standard is totally different from human standard. At kung palalawakin natin ang ating imahinasyon, paano lamang kung praktikalidad ang pamantayan ng Diyos? Kung ilalapat natin ito sa atin, paano kung sabihin ng Diyos na napakarami ko namang nilikha kaya okay lang sa akin na mabuyod ang iba sa kapahamakan? Pero hindi ganoon ang Diyos. Marahil, kung ang pamantayan ng Diyos ay tulad nating mga tao, na hayaan lang dahil marami pa naman siyang nilikha, baka ho, marami sa atin ay sa kangkungan pupulutin. Kaya nga ang panahong ito ng Adbyento ay pagpapahayag din ng Diyos bilang mabuting pastol. Siya ay dadating sa piling natin upang bigyang daan na maibalik tayo sa Kanya bilang kawan. At mga kapatid, merong isang napakagandang kanta na magpapahiwatig kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At ito po ay ating pakinggan bilang
panghuling pagninilay. Ganyan po tayo, kamahal ng Diyos. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tuwa't galak isaloob sa panalangin mataos. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Diyos Ama, bukal ng lahat ng buti at biyaya, dalisayan ng aming mga layunin at tibayan ng aming mga kalooban upang lahat ng aming gawin sa Adbiyentong ito ay maging para sa higit mong kaluwalhatian at ikabubuti ng aming mga pamayanan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na pari
Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagkati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Mga kapatid, iniimbitahan ko po kayong saglit tayong lahat na manahimik dahil sa araw pong ito o sa oras pong ito ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan si Father Bimbo Pantoja na kung saan po siya po ang kura paroko ng Divina Pastora Paris. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo siya, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na puon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salsalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating pong December 11 at 12, ay bibisita dito sa Archdiocese ng Lipa ang first class relic ng bagong santong si Carlo Acutis. Samantalahin po natin ang maiksing pagkakataong ito para mailapit niya tayo kay Kristo. Naway magabayan po tayo ng hanay ng mga gawain na inyong makikita sa screen at sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po saglit, may sasabihin lang po ako. Ako po ang nagmisa kanina ding 8 o'clock, pero nung nagbabasbas ako, ay merong 4 ang kasabay ko na nag-birthday ngayon. Kaya sabi ko, siya ay aaminin ko na. Dito naman, nung nagbabasbas ako, ay binati ako ng happy birthday. Ay hindi ko alam kung paano nalaman. Ano po? So, iyon po. Pero sasamantalahin ko yung pagkakataon. Itong misa pong ito ay misa pasasalamat ko dahil opisyal na po akong senior citizen. Opisyal na ang 20% discount, no? At dalawang bagay po ang sasabihin. Ako po ay PWD, kaya special po lahat ang aking ginagamit, iPad, saka ito may malalaking letra. Dahil isang mata ko lang po ang gumaganang malinaw. Ito pong isa since birth, 5% lang, hindi po siya nakakakita ng ayos, no? So, noong po 2021 pandemic, ako po ay nabulag, no? 3 buwan po akong hindi nakamisa, pero nakarecover hanggang 70% lang, no? Meron po akong regular injection, pero sinimulan ko din po ang debosyon. Bukod sa mahal na ina, nagdiwang tayo ng kaarawan kahapon, ay kay Padre Pio. And nung San Linggo, abot ang pasalamat ko dahil may regular pong ini-inject sa mata ko. Pero nung check-up ko po nung December 3, ay sabi ng doktor, hindi kailangan dahil walang pamamagang nangyayari. Dahil po pag namaga, babalik ako sa malabong paningin. Kaya ipinagpapasalamat ko ito kay Padre Pio at sa mahal na ina. Pangalawa, dahil ito po since birth ay hindi na, isa pong good news din dahil sabi sa akin ng doktor, towards the end of the year, next year, baka mga last quarter, ay may dadating silang aparato na baka masolusyonan pa itong kabila kong mata. God is good po dahil ang capacity ng aking kanang mata na ginagamit ngayon ay mga 5 to 10 years lang. Mabubulag din po ito eventually kasi macular degeneration po yung isang illness ko and then inflammation of retina. So, iyon po, God is good sa tulong ni Padre Pio at mahal na ina. Kaya palakpakan natin si Padre Pio at mahal na ina. Isa po akong benepisyaryo ng himala. Ano po? Kasama ko din po dito ang pamilya ko dahil last month na ipangako ko na pagkatapos ng misa dito, kami ay maglolomi. Kaya iyon, diretso na po kaming lumihan mamaya. Ano po? Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humaya tayong mapayapa at naglilingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.